sa International Day for the Elimination of Violence Against Mhm. Women. And kaya naman kilalanin natin at kung ano nga ba ito sa Anong Ganap. Sa bawat pagsikat ng araw, may paalala rin na dapat nating pag-usapan ng diretsahan at may malasakit. Ngayong umaga, tumitindig tayo para sa isang mapusong layunin, ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Tuwing November 25, sabay-sabay ang mundo sa panawagan. Tama na, sobra na, labanan ng anumang pananakit o pang-aabuso sa kababaihan. Ito man ni pisikal, emosyonal, psikolohikal, pinansyal, o yung hindi nating madalas napapansin, na pagtitil ng respeto at dignidad. Ang araw na ito, dineklara ng United Nations noong 1999 para ipaalala na ang karahasan sa kababaihan ay hindi simpleng issue, kundi isang global emergency na dapat harapin ng bawat pamilya at komunidad. Kung hindi ligtas ang kababaihan, hindi ligtas ang kahit sino. Ang takot, trauma, at pananakit hindi lang nabubura ang ngiti, pati pangarap, kabuhayan at kinabukasan. Pero kapag protektado ang kababaihan, mas lumalago ang ekonomiya, mas lumalaki ang tiwala, at mas nagiging maunlad ang komunidad. Kaya't hindi lang ito laban ng mga babae, laban ito ng lahat. Kasabay din ng araw na ito ang 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Mula November 25 hanggang December 10, parang 2-week challenge, not for fitness, pero para maging makatao. Dito sa Pilipinas, hindi tayo nagpapahuli. Mula sa LGUs, Women's Desk, NGOs, hanggang sa mga komunidad, may mga taong handang tumulong, makinig at kumilos. Pero kahit may mga institusyon, ang tunay na lakas nasa atin mismo, sa pagkalalay sa kaibigan, sa pagtanong kung ayos lang siya, sa pakikinig ng walang panghuhusga, at sa pagsusulong ng respeto sa bawat tahanan. Kaya ngayong umaga, gawin nating malinaw. Ang kaligtasan at karapatan ng kababaihan hindi dapat pinaglalaban pa. Dapat garantisado na. Piliin natin maging kakampi. Piliin nating magsalita. Piliin nating pakinggan. At piliin nating maging boses ng mga hindi makapagsalita dahil sa takot. Dahil ang mundong walang karahasan, yan ang mundong may tunay na pag-asa. Sa International Day for the Elimination of Violence Against Women, sama-sama tayong kumilos para sa isang lipunang hindi lang basta gumigising na maaga, kundi gumigising ng may paninindigan. At para bigyang linaw pa kung ano nga ba itong International Day for the Elimination of Violence Against Women, kasama natin ngayon si Police Major Harriet Bulsiong, Station Commander ng BCPO Station 1. Good morning po. Yes. Good morning, ma'am. Nako, orange ang kulay ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. And we are standing for that as well. Yes. Because we are in orange today. Exactly. Mm-mm. Wow. Ma'am, eto, mapunta muna tayo dito sa violence against women. Ano po ba talaga yung legally considered daw na violence against women? Physical lang ba ito? So dito mamaya sasagutin ko yung tanong mo. But yun nga nabanggit kanina napanood nila yung ngayon po ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. At iyan din po ang dahilan kung bakit meron din po tayong national advocacy dito sa Pilipinas na kung saan ino-observe din po natin na ngayon din po yung umpisa ng 18th day campaign to end violence against women. At yan nga po, itong International Day, yan po ang naging dahilan ng bansa na i-observe nga po itong International Day to end violence against women. And para sa kaalaman ng lahat, bakit kaya, no? Siguro nagtataka sila,
bakit natin siya ino-observe yearly, no? Bakit natin siya ino-observe yearly? Kasi nga, kung gusto ko lang i-share, no, para yung iba aware din sila bakit nagkaroon ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. Dito po kasi nag-umpisa na kung saan merong tatlong magkakapatid, no? Sila po ay brutally murdered sa isang country, sa Dominican Republic. Sila po ay pinaglaban po nila yung karapatan ng mga kababaihan and freedom. And sila po ay mga activist at dahil dyan sa mga pinaglalaban nila at sakripisyo nila, dyan po nagsimula kung bakit si United Nations ay dineclare ang November 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. At yan din po ang dahilan kung bakit dito sa ating bansa ay na-observe din po natin itong 18-day campaign to end violence against women. And balik tayo doon, no, Ma'am Bea, doon sa tanong mo, ay hindi lang po physical, no, violence ang nararanasan ng mga kababaihan, meron din pong sexual, emotional o psychological, meron din pong economic, at ngayon po, yung halos marami ngayon, yung online na pang-aabuso. Oh, so Yes. included na rin siya. Hindi na lang siya verbal, kundi online Yes po. abuse na rin. Yes po. Siguro madalas na mga nakakakuha talaga ng online abuse, ano, yung mga nagpo-post or yung mga sumasali sa mga contest. Yeah. No? Kasi yan yung mga nabubulin eh. Mm-mm. 'Di ba? Nakakasad naman. Pero ma'am, dito lang po, no, tanong Saan ko lang yan? po. Hindi, tanong ko Mm-mm. lang po, Oh. paano po natin maipapaliwanag sa lahat ng mga kababaihan or sa lahat na lang din ng tao na hindi lang physical abuse yung kind of violence na nararanasan or ano po ba yung mga na-overlook natin? Yung mga subtle Mm-mm, signs. No, kaya nga nagkaroon ng ganitong commemoration, ino-observe itong International Day at saka dito sa ating bansa yung 80-day campaign to end violence is kailangan natin dahil violence still exists, no? Kaya siya ginagawa, ino-observe ito yearly. Kasi nakita na kulang pa rin, kailangan natin magbigay ng paalala sa mga tao. No, kailangan natin paalala na merong kasi nakakalimutan nila na merong rights itong mga kababaihan. Kaya malaking bagay ito sa lahat, itong International Day for Elimination to raise public awareness at encourage natin ang lahat na talagang para ma-end natin yung violence against women. Ma'am, sa inyo po, no, sa position nyo po at kung ano po yung ginagawa natin, paano ba natin ma-differentiate yung normal lang na Okay. parang away ng mag-asawa siguro or conflict lang versus doon sa alam na talaga nating abuso? Or paano natin malalaman yung boundaries na tama na, you're abusing the woman Yeah, already, yeah. parang gano'n. Makikita niyo po yun sa mga warning signs, no? Kapag ang isang tao, isang babae, makita niyo may mga nasasaktan na siya physically. No, makikita niyo kasi walang sino man may karapatan na manakit ng kapwa, no? Kahit pa asawa mo 'yan, anak mo 'yan, no? O makikita mo 'yan na kung saan merong physical na pananakit na. Nagkaroon na siya ng pasa. Yes. So nagkaroon na siya, hindi na siya nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa emotionally, psychologically and emotionally disturbed na siya. Dahil sa pananakot na ginagawa din ng partner. So, at marami pa pong iba yan, no? And kasama nga palagi, sinasama natin, kasi nakakalimutan nila, nakasama po yung online na pang-aabuso. Ano po yung ginagawa ng mga partners nila? No, tinatakot nila through online. By sending message, pinapahiya nila online. Yan po Oo. yung mga sakop na, mga Ng examples online. po natin. Yes. So parang tipong etong babaeng ito, wag yung pagkatiwalaan, ineme, mga ganon. Grabe, Sinisiraan no? online. Meron na rin pala yun. Mm-mm. Grabe, Buti na lang nakakasad. talaga single ako. Ay, Oh. hindi. Pero ma'am, syempre bilang isang major rin po, ano po ba yung pinaka-epektibong paraan para po maiwasan natin itong violence against women na hindi na parang mangyari pa? Oh, bago pa ito Oo, mangyari. bago pa mangyari. Yes. Of course, ang lagi nating ginagawa is proactive tayo. Prevention po talaga. So, ang the best na ginagawa natin, hindi lang po kapulisan,
Actually, all agencies, all sectors ay talagang ginagawa din to, no? Yung awareness campaign. No, kailangan i-remind talaga ang lahat. So ang ginagawa po natin, ano yung mga iba't ibang awareness campaign, no? Through yung information education campaign, pagkakandak ng forum, lecture, no? Ini-educate natin yung mga bata, lalo na yung mga bata, yung mga boys, no? Turo sa kanila, no? Yung respect and equality, no? Ano pa yung mga ginagawa? Yan, nagkakandak ng trainings, ini-educate din ang mga barangay officials, no? Kakandak kapag mayroong mga barangay assembly. Yan, nire-remind sila, pinapaalala sa kanila na merong rights ng women, no? Na kapag na-violate ang rights ng women, ay na-violate na rin ang kanilang human rights. Ma'am, sa tingin niyo po, since nabanggit na natin yung mga effective ways, kung ano po yung mga ginagawa natin Yes. sa community and whatnot, sa tingin niyo po, gaano po kahalaga na dapat maaga ang kaalaman or edukasyon pagdating sa ganito? Yes, kaya importante nga po na proactive tayo. Mas maaga, dapat maagapan natin. Kasi awareness saves lives, no? Talagang sinisave natin yung mga buhay kapag mas maaga tayong nagpapaalala, no? Nagpapa-remind sa mga tao. Ma'am, pero kahit na po ganito, Mhm, marami yes. na tayong napapanood, social media, telebisyon, Mm. radyo, mga tao na nagpapaalala na kapag may nangyayari na, kapag nasasaktan ka na, kapag inaabuso ka, magsalita ka, pero marami pa rin takot. Paano Yes. niyo po sila tinutulungan? Yes, yan din po yung isang purpose, no, ng International Day of Campaign at saka yung dito nga sa atin sa Philippines yung 18-day campaign. Kasi isa din sa purpose niyan is yung i-empower natin yung victims, no? I-empower natin yung victims na magsalita at saka humingi ng tulong. Yan po yung isa sa ginagawa din po natin. So ano ginagawa natin? Through ang ginagawa katulad nga po ng merong advocacy program ang Pro Cordillera, kasama po yan ang Baguio City Police Office, yung ating Oplan tagapagpatupad na kung saan yan prevention po yung purpose ng mga gender-based violence. So ang ginagawa natin yan, nagbibisit po tayo ng mga house to house, at pinoprofile natin yung mga talagang may mga cases po at talagang pinupuntahan natin. Ito po ha, kasi ako, experience bilang nakakakita. Sa isang barangay po kasi syempre hindi lang naman po yung mag-asawa ang parang involved. Meron din po nakakarinig, nakakakita. Meron po bang power ang mga kapitbahay or mga nakakakita para magsumbong po sa mga pulis? Kasi yung iba, Oo. ba't ako mangingialam? Yeah, and Problema actually, nila, ano po yung ganon. first step na Oo. pwedeng gawin? Kasi, syempre, hindi naman lahat nga ng mga naaabuso ay nakakapagsalita. Bilang yung kapitbahay o kaibigan na concerned dun sa taong yon, ano yung pinaka-first step na pwedeng gawin? Susugod ba siya? Hoy, Oo. tigilan mo So, yan. Or hanap na lang tayo ng pulis para Mm. sila ang tumigil. Pero yes. pagpunta kasi noon, baka sabihin na, ba't ba kayo nangingialam? Ganon. Diba, relasyon namin to. Parang gano'n. Para sa kaalaman po ng lahat na yun nga, meron tayong batas din po, no, that protects women. So ito po yung RA 9262. So violence against women ay public crime po siya. So kahit sino na may knowledge o nakakakita ay pwede pong mag-report sa ating kapulisan. At hindi lang po namang kapulisan ang pwede nilang lapitan, pwede din po ang mga barangay officials dahil Mm-mm. meron din po tayong mga designated na VAU desk officers Oh, sa mga barangay. yes. At pwede din po sa mga ating mga city social worker, no? Marami po silang pwedeng lapitan. Kaya yun po yung isang panawagan din kung bakit may mga ganito tayong day, no? Para malaman natin yung responsibilidad natin para makatulong sa mga biktima, no? So yun po yung tamang pagre-report, no? Sa mga insidente na nakakita, Oo. na kahit pa man narinig nyo lang na merong ganito, ay Report nakakatulong na po yung i-report natin. Kasi ang gagawin naman po ng mga concerned agency ay i-validate, pupuntahan yan, no? Kasaling makapag-save po tayo ng buhay. Pero eto lang po, out of curiosity. Kasi syempre, parang ako, nakikita na natin kung gaano katapang ang mga tao ngayon. Yes. Nakikita na natin na wala na silang sinasanto. Mm. Wala na silang kinakatakutan. Mm-mm. Paano pag ikaw mismo na naging concern, ikaw pa ang napahamak?
Ikaw pa yung, kasi ngayon, kahit saan ka, pwede kang mabaril anytime, anywhere. Yeah. Di ba? Parang, paano naman po yung protection ng mga taong promoprotekta sa iba? Dito naman po, no, may batas po tayo dun sa batas po natin na 9262, no. No, may yung mga nag-report at tumulong po ay wala naman pong, hindi naman po sila po ay immune, may immunity po sila, no, na sila po ay hindi makakasuhan in case na mag-file po ng kaso yung mga perpetrators, no. Yes. At syempre, yung mga cases po kasi natin na ganyan, violence against women, we always protect yung confidentiality ng case, no. Napaka-importante yan. And may assurance naman po yung mga taong tumulong sa kanila ay may support po yung ating mga kapulisan para sa kanilang security. So, pwede kayong magpa-blatter na kaagad. Agad? Oo, pa-blatter mo na kaagad. Isusumbong ko po siya. Pero kung may nangyari sa akin, pa-blatter ko na kaagad Pwede siya. na po yun. Pwede naman po yun, di ba? Pwede, basta Mm. i-report nyo po. Ang importante po talaga ay i-report po natin sa Yes. tamang authorities. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko ng bantay sa bahay ko ngayon. Mag-isa lang ako. Lalo na, lalo na Diba? kapag nakaka-experience po kayo, no, na Mm-mm. kayo ay hinaharas or Yes. tinitreat Yes. ng pamilya nung inyong Tinulungan mo. tinulungan mo. Yeah. Curious din ako. Ah. Meron po bang mga instances na may nagsumbong, ganyan-ganyan, pinuntahan po natin, tinulungan po natin. Then after po nun, parang umatras siya na hindi, wala pong nangyaring Oo. ganun. Paano po natin yun tinutulungan na mag-speak up bukod po sa mga kung ano-anong lesson, kung ano-anong Oo. activities nating nagawa na? Yes, Ma'am Angel. Talagang marami pong ganyan tayong mga cases, no? Lalo na mga domestic violence nga, no? Kapag nirespondihan ng ating tropa, biglang, kapag dinala sila sa station, ay biglang nag-sorry lang yung kanilang partner, ay pinagbigyan na, no? O kaya sasabihin nila, ay wala pong nangyari. Totoo po yan, ma'am. Kaya ang ginagawa po natin ay continuous monitoring sa kanila. So naka-record na po sa atin, no? Yung incident, allegedly may nangyaring hindi maganda doon. So minomonitor po natin at sila po ay nag-undergo din ng counseling, no? Para maintindihan nila ano yung nangyari po sa kanila. So, meron din tayong tinatawag po na barangay protection order. Parang ganun po. Yes, meron Oo. po. So yung Para sa mga biktima. Yes, para po sa mga biktima yan. So nakalagay po yan sa batas, no? Ang mga victim ng VAW, Violence Against Women, ay pwedeng mag-avail o pwede silang makakuha, no, ng barangay protection order. Ito po ay protection na ini-issue po ng ating barangay, no? Na kung saan ito po ay immediate, na kapag sila ay sinaktan, no? Ito po ay immediate relief protection para sa kanila. Kapag sila ay sinaktan, pwede po silang tumakbo sa barangay po natin at mag-apply ng barangay protection order. Yan po ay binibigay na effective po yan ng 15 days. Ay, mabuti Yes. naman kung gano'n. At sana bukas yung barangay hall. Oo, dapat. No? Dapat talaga Sana bukas. bukas ang barangay hall. Kasi may iba talaga, wala din eh. Kahit nagaano ka, na parang pagpunta ka, walang tao. Di Meron ba? at Sana meron. dapat meron. Hindi Meron maiiwasan at yung meron. mga ganun. Pero Yes sana po. naman matulungan sila. Ang Yes. number one kasi, natutulong sa mga naaapi rin ng mga kababaihan. Totoo Kasi yun yung yan. mahirap eh. Mm-mm. Alam mo ngayon kasi, kunyari, hindi lang sa pelikula to nangyayari. No? I Yeah. think it really happens sa totoong buhay na tumatakbo na yung babae, humihingi na ng saklolo. Lahat ng mga kapitbahay takot. Yeah. Imbis na tulungan Totoo. siya, wala na. Isi-safety Pumapasok na niya na sila. lang. Yes. Oo, kesa Yes naman po. siya yung Madamay. saktan. Yes, Oo, nung exactly. taong nananakit din sa babae. Tama. Pasok na lang ako, i-safety ko na lang yung sarili ko Mm-mm. kaysa tumulong pa ako. Oo, ang hirap Yes. ng mga Tama ganun. po yun Oo. na Ma'am Bea. Kaya kasama yan kapag kami ay nag-a-attend ng mga barangay assembly. Talagang nire-remind namin sa kanila na malaking tulong sa kanila yung pag-report, no? Na kapag may nakita sila, i-report nila. Kasi yung takot na nararamdaman nila na baka sila ay balikan, no, ay wala pong mangyayari. So, na magiging konsensya nila na hindi nila natulungan yung tao. Kaya, yun po, laging paalala sa kanila na wag po silang matakot. Ang importante dyan na itumulong, nakatulong po tayo. Tulungan po natin yung mga biktima.
So, yun yung role talaga natin bilang mga kaibigan, bilang mga katrabaho, kapitbahay, classmate, or kahit sino ka pa man sa isang komunidad, yun yung magiging role natin. To be the eye and to be the voice of those who are voiceless. Yeah. Yeah. Tama. Diba? Oo. Ayaw niya magsalita. Di ikaw Ikaw magsalita magsalita. para sa kanya. Malay mo, Diba? ano lang konting push mo lang sa kanya, Yes. magbibigay ka na ng motivation Oo. na para And magsumbong. there's an assurance. Mm-mm. There's an assurance of protection from our personnel, Yes. police personnel, security personnel. Yes. 'Di ba na okay, protektado naman ako dito. Okay na akong tumulong. Ganon. Kasi yun lang naman ang kinakatakot ng mga tumutulong paano naman ako? Ngayon, since nasabi naman po ninyo na protected din ang mga taong nagsusumbong, edi push natin yan. Tama. Tapusin natin ang violence against women. Yes. Paglaban natin ang karapatan nating mga kababaihan na tayo ay hindi inaabuso, Yeah. kundi minamahal, nirerespeto, at binibigyang galang ng kahit na sino. Totoo yan. Tama. Ako po. Ito po ba, ma'am, for mag-asawa lang po, ito curious ako, yung violence po ba, kahit magjowa pa lang or kapag nag-commit na kayo sa isa't isa, like kasal na kayo? Yung violence kasi walang pinipili yan, Ah. actually. Walang pinipili. No, yung pananakit, actually sa batas natin is yung pananakit at pambabastos is all genders yan. Walang pinipili. Yes, tama. So, meron lang yung nasabi mo, ma'am, meron lang tayong batas na specific yung cover niya. I see. Yun ito yung RA 9262. Ito yung anti-violence against women and their children. So, ito po yung protection sa mga kababaihan at sa kanilang anak na kung saan ang mga perpetrators po ay yung asawa, dating asawa, boyfriend, dating boyfriend, Mga ex. and mga nakadate nila dati or nakadate nila ngayon. At kasama din po yung girlfriend. No, kapag tayo po, ako okay. same sex, tapos ako yung lesbian, naging girlfriend kita, sinaktan kita, Apo. pwede mo akong kasuhan. Yun po ang mga cover ng batas na to. Pwede. Pero as to violence po, ay all gender ay siyempre bawal po yan. May Oo. protected po yan all gender Siyempre, sa ikaw ba naman violence. violent? Yes. Diyos Diba? ko, ikaw naging violente ang isang tao sa'yo. Parang yung nangyari sa isang restaurant. Oo, yung ng palo-palong ganun. Violence yun. Totoo yan. Hindi pwede maging violente. Kung maging violente ka, sigurado yung para sa tama. Diyos. And I think Yes. dapat Diba? kung may mga ganitong seminars, hindi lang kababaihan ang dapat dumalo, dapat Hindi talaga, lahat. dapat lahat. Oo. Lalo na ang Lahat. mga lalaki. Yes. Kailangan kasi, pero eto, since nabanggit po natin itong mga lalaki, paano po natin mababago yung kultura ng victim blaming? Kasi parang, kasalanan mo yan, ikaw kasi ganito ka eh. Di ba? Yes. Babae ka kasi ganito. Oo. Di ba parang ganyan? O yung tolerance ba, ma'am? Yung silent tolerance na, wag na, mag-asawa kayo, para na lang sa mga anak mo Anak yan. nyo, oo. Wag ka na lang Tama po magsalita. yun. Nakalabla, diba? Di ba nakakagigil yung ganyan? Sa pelikula pa lang, ako sino lang sabihin mo yan sa biktima? Magsalita ka, bakla. Galit siya. Di ba magagalit Oo. ka? Tapos nangyayari yan. Mm-mm. Sa totoo na, kasalanan mo yan eh. Di ba? Paano po natin yung mababago? Yes. Kaya nga po, tuloy-tuloy at paulit-ulit, no, na ini-educate natin ang mga tao. And all agencies nagkakandak nito. Yung, alam nyo, yung gender awareness, no? Yes. And development. Yan, ini-educate natin ang bawat tao na ito yung mga differences at saka yung kasama din po yung wag po natin sisihin, no, ang mga kababaihan dahil sa ganito, dahil sabi nga ng iba, mabunganga, kaya sila sinaktan. Oo. Which is mali po yan. So, kaya Tama. nga po, isa din yan na ini-educate natin ang mga tao about respect and equality. No? Oo, Yan po ang pinaka talagang importante. In-educate natin yung mga tao about, lalo na yung mga men or boys. No? Kaya yung mga boys, yung mga bata pa, in-educate sila about respect, to respect women and Yes. girls. No? Yan po importante. Bata pa lang namumold na Oo. siya. Yes, Totoo. ma'am. Pero Yes. hindi naman natin sinasabi na ang violence against women lang, ha? Yes. Meron ding mga violence against men mula sa mga Yes. partners nilang babae. Meron na So din, wag meron. naman nating sabihin na para lang sa mga babae ang protection. No. Mm-mm. It's for both the victim. It's for all the Ge- victims. yes.
whatever Yes. gender you are. Ngayon nga lang kasi ang International Day for Ending the Violence Against Women. Yes. Very rampant. And Oo, talagang yun kasi yung nangyayari siya. normal. Oo. Yes, Oo. kasi dahil nga dyan sa itong International Day, no, at saka 18-day campaign to end violence, ay women and girls are the most vulnerable po kasi Yes. to violence and abuse. Tama. Kaya nagkaroon po ng ganyan. Ganyan. Oo, But baka- wag pong masad ang ating mga kalalakihan Kalalakihan. dahil mayroon din po tayong mga batas that protects them. no? Yes. And Mamaya actually, yan may nanonood. Sabi, Oo nga. ang daya naman ng morning balitaktakan. So Pangba- para lang sa mga kababaihan. Hindi po. Hindi, We're oo. not discrediting you as a man. Yes, Ah. actually nga, Ma'am Bea, meron tayong batas that protects all gender, yung bawal bastos law. Kasi hindi Oo. lang po mga kababaihan ang pinoprotektahan yan, all genders po Mm, yan. see, Against kita nyo na. abuse and sexual harassment. Yes. Kita nyo na. Oh, ngayon alam nyo na kapag ako dumadaan at kinanta nyo talaga yung sinasabi Yes. kong kantang Ilocanong yan, ay, papakulong ko kayo. Alam mo yung kanta nyo? Tama. Di ba? Madalas kasing nangyayari yan sa akin. Alam mo yung naglalakad ako. Bakit? First time mong nakakita ng bakla? Tapos kakantahin mo yung kantang yun. Alam ko niya. Alam mo yun ba? So ano to? Parang sasabihin nila, nagkataon lang naman. Nagkataon? Seryoso ka? Paano daw yung kanta? Tama po yan. Napanak man, nagpalpalaingang, jay igit, tibay. Bye-bye. Kasi dyan, Naglalakad ako, yun yung intro song mo. Totoo, ano to? ay, ang sad. Diba? Nanadya Wag ka mo. talaga eh. Kung wala, Violence yan. tama. Tama po It's yan. against my right. Wow. At saka pag ginawa mo yun, parang wala Tama po ka. yun. Tama. Diba? Tama po yun. Kaya nga po kasama yan sa campaign natin, yung sexual harassment, yung pambabastos, no? Kapag, kasi cover niya yan, kapag kahit saan yan, Diba? in all public places, na kung saan, include nga yung ating mga LGBTQIA, ay pasok din po dito, protection din po nila itong bawal bastos law, na kahit yung palang magsasabi ka ng against dun sa kung anong itsura nila o kaya yung ganyan magpaparinig ka, is kasama po yan sa pambabastos. Kaya pwede mo, kapag sa tingin mo ay nabastos ka, pwede mo pong ireklamo yan, Ma'am Bea. Even catcalling po. Yes, Oo, lahat. yes, Calling, kasama dog po calling, yan. koala calling, kangaroo calling, lahat ng calling. Sinasabi ko sa hindi pwede. Minsan nga, alam mo ako, kuwan ko na lang parang tulong ko na lang sa mga lalaki na babastos sa akin para hindi kayo makulong. Baka kasi may trabaho kayo. Ay, hindi. Mabait ako eh. Hindi, alam mo yung bumibili ka, kumakain ka ng tusok-tusok, tumingin sa'yo, tapos magtatawanan sila. Ay. Oh, anti-bastos law. Pero sabi ko, mabait ako, baka may trabaho kayo, nangangailangan yung pamilya. Sige, bigay ko na sa inyo yan. Hindi, pero, Oh, chas. pero as much Tama as po yun. possible. Pero Bakit? dapat maging aware sila na meron tayong batas, no? That pwede silang ma-penalize, pwede silang talagang parusahan sa ginawa nilang pambabastos. Na kahit Oh. simpleng comment lang, catcalling, talagang pwede po. So, ano ngayon? Mag-orange tayong lahat ngayong araw na to, ha? Totoo. Kantanan niyo ako, Chareng. Diba? Ma'am, eto, ma lang tayo, no? Stray away lang tayo Yes. sa ating topic. Reklamo. Ma'am, paano nyo po ba ma-encourage yung mga kababaihan din na pumasok sa law enforcement? Ganon. Okay. Of course, siyempre gusto namin no madagdagan yung aming puwersa no sa kapulisan. So meron po kaming yearly na recruitment no. Yung mga gustong pumasok sa law enforcement, actually hindi lang naman po sa PNP. Pwede po silang ang law enforcement agencies po kasi kasama po yan ang Bureau of Fire, Bureau of Jail and Penology, no, Bureau of Correction, no, PDEA. So marami po yan. So sa PNP yearly po yan na meron pong recruitment. No? Pwede po silang pumasok pero tandaan nyo po na may mga requirements po na kailangan. Para makapasok po kayo sa law enforcement, dapat 4-year graduate ka, meron kang eligibility, no? Either a civil service professional na and then board exam, yun po, yung mga NAPOLCOM exam, ganyan po. And napakaganda po kapag ikaw ay nasa law enforcement agency, no? Kasi it's a public service din kapag gusto mong Yes. mag-serve sa public and protection din sa family mo and you also protect the community. Di ba? Una ang bayan. Totoo. Sabi nga nila, pag nandyan ka sa profession na yan, Miss Angelica, kaya ikaw unahin mo ang bayan. Mag-PNP ka. Mag-PNP kami ni Ma'am Vanessa. Ako, BFT.
not. May chance pa po kami. May chance pa kaya ako mag May chance May pa. chance Parang gusto, Yes. kahit naghahawak lang ng host. Uy, mabigat daw yung host. Uy, hindi, Mabigat. hawak lang. Hindi ko naman sinabing Ah, yun lang, nakakargahin. bitbitin. Hawakan lang. Hawakan mo lang. Oo. Doon, Tama, oh, malinaw, gaganon ka. malinaw. 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 Hawak Okay. host, hindi buhat. Di ba nakakatawa? Paano po ba kayo i-contact din through your social medias kung meron pong nangangailangan ng tulong or Tulong. mga questions? Yes, Opo. against this Kapag one. may mga concern sila o gusto lang silang mag-report in incident po, hindi lang po sa violence against women. So, kontakin lang po ang ating hotline number ng Baguio City Police Office. Please save our numbers. 0998-598-7739. Yan po ay para sa Smart. Para sa Globe po ay 0917-5758993. Yan po ang para sa Globe. And ang aming FB page ng Baguio City Police Office, Yes. i-search nyo lang po. And syempre, huwag po nilang kakalimutan kapag hindi nila memorize yung mga CP numbers, yung mga hotline numbers natin, ay pwede po nilang i-dial kahit wala po silang load. Any Pwede. network po ay dial 911 lang po yan. Ang simple So nun kapag na, kailangan po 911. nila ng emergency na police assistance, dial 911. Emergency medical assistance, 911. O kahit pa yung sa mga sunog, 911. Yan po ang established na emergency hotline number natin dito sa Baguio City. At hindi lang yan, actually nationwide po yan. Yes. Ayun, napakasimple lang. At para sa mga hindi po nakakuha ng mga numbers natin o yung mga phone numbers natin, mamaya kapag ipopost po natin itong segment na ito sa ating Morning Balitaktakan, maifa-flash po yung mga numbers na yon at pwede nyo pong i-screenshot. Ayun po, maraming salamat po kay Police Major Harriet Bulsh, ang Station Commander ng BCPO Station 1. Ma'am, mahuling mensahe po para sa mga kababaihan na natatakot po na magsumbong. Yes! Oo. Okay, syempre, huwag po kayong matakot, no? Andito lang po yung kapulisan at marami pang mga agencies na pwede nyo pong lapitan. So, kapag hindi nyo po kayang pumunta ng station, just dial 911 po. And bago po niyan, nagpapasalamat po kami sa RNG sa pag-invite sa amin dahil ay nakatulong din kami dito sa ating campaign, advocacy campaign, na magbigay ng paalala po para sa ating mga morning kabalitaktakan. Yes. Thank you so much po, madam.